Ayan. Ayan na nga po at kanya-kanyang deny, kanya-kanyang tanggi. Itong mga kawatang mga politikong ito. Ano? Ang sinasabi pa, pare-parehong mga sinasabi itong mga animal na itong mga demonyong ito, no? Ang sinasabi niya, mananagot kayo sa pagsira ng malinis kong pangalan. Kailan ba naging malinis ang mga pangalan ng mga buwaka ng ina yung mga politiko kayo? Pare-pareho lang kayo. Pare-pareho sinasabi. Bong Revilla, Jess Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Nancy Binay na Ulikba, at saka yung si Romualdez na Encanto. Puta. Anong malinis na pangalan ninyo? Kailan naging malinis ang pangalan ninyo? Saan mo kinukuha? Sino ang nagbibigay sa iyo ng 49 na malita na dinideliver sa bahay mo, Saldico? Anong malinis ang pangalan mo dyan, Saldico? Sa pagmumukha mo lang na parang mukhang kohol, talaga naman nakakarimarim ng tingnan eh. Sabi ko nga sa iyo, pagka mag-cross ang landas natin, talagang sasampigahin kita eh. Sa totoo lang po, matagal na po ako nag-a-attempt na makalapit din sa alinman dyan sa mga yan eh. Ang problema nga po talaga, ayan, lumabas na po, na 90 na security itong si Saldico. At yan ay may mga Coast Guard, Police, Army, retired Army, retired Marine, yan. At saka mayroon pang mga aktibong mga pulis. Tangina. Imaginin mo, saan naman nakakita na batas dito sa kahit na saang mundong batas? Tayo ang pinagnanakawan itong mga animal na mga taong ito. Tayo pa ang magbibigay ng security guard sa mga animal na ito. Kaya sinabi kong tayo nagbibigay kasi tayo nagpapasuldo sa mga animal na ito. Umalis na kayo dyan. Yung security guard nitong mga buwisit na mga politiko, lalo na kay Martin Romualdez, lumayas na kayo dyan. Umalis na kayo, talikuran nyo na yan. Dahil pagka hindi nyo tinalikuran yan, mapipilitan na ako, nalilimasin ko na kayong lahat. Talikuran nyo na yan bago pa maging huli ang lahat. May mga pamilya kayo. Maniwala kayo sa akin. Lumayas na kayo dyan. O, tingnan mo. Hinahakot na yung mga folder doon sa bahay ni Saldico. Mga buwisit talaga na itong hayop. Ang problema sa inyo na mga hayop kayo, mangbababae kayo ng sobra-sobra, tapos kami ang magsasaper ng kahirapan. Itong mga kababayan ko, hindi ako. Dahil kahit kailan, sinasabi ko na rito, na hindi ako kailanman humingi ng tulong sa gobyerno magkaroon ako ng isip. Bagkos ako pa ang tumutulong sa gobyerno, ako pa ang nagbibigay, isa ako sa nagpapasahod sa inyong mga kawatan kayo, putang ina nyo. Mangbababae kayo, tapos sasabihin nyo, lalo na itong Joel Villanueva, lilinisin ko ang malinis kong pangalan. Ididimanda ko kayo. Jesus is Lord, putang ina mo. Ginagamit mo pa ang pangalang Panginoon. Ginagamit mo pa ang Diyos na isa kang immoral, babairo, magnanakaw. Kayong lahat, hindi ba 3 bisis ka na nasangkot sa ganyang kontrobersyal, magmula pa sa TISDA hanggang kay Janet Lim Napoles at marami pang iba? Kayo, Jinggoy at saka
itong si Bong Revilla. Wala na kayong kadala-dala. Hindi na doon eh. Hindi na kayo naawa sa mga kababayan ninyo. Yan nga po yung sinasabi ko, na dapat sa lahat ng mga politikong ito ay magkaroon ng requirements na isang requirements na matindi. Yung pagkapapasok ka dyan sa politika or either papasok ka sa gobyerno, dapat kung ikaw ay lalaki, putulin niyang utin ninyo. Para hindi na kayo makapangbabae, hindi na kayo makapanlalaki. Diba? Diyan nagsisimula ang korupsyon dahil sa mga bisyo ninyong kalibugan nyo. Mga buwisit kayo. Tingnan mo itong matandang hukluban na bunuan, katanda-tanda na, ayun, may babae pang talagang napakabata. At mansyon yung pinagawang bahay nitong buwisit na matanda na ito. Mga kababayan, yung bodyguard ni Saldico. Bagay wala rito si Saldico. Siguro si Romualdez ganun din. Or either isandaan yan. Ano kaya kung bibili ako ng mga Springfield, Armalite o ano pa, at ibibigay ko sa 200 tao para matapatan yung mga bodyguard ninyo? Ha? Total, ito, hinihingi ng pagkakataon nito, dapat patayin lahat ang mga kawatang ito. Itigil nyo na. Yang investigasyon dyan, kitang-kita na eh. Kitang-kita na. Tama na. Ikulong na agad yan. Kung hindi nyo kayang patayin, ikulong nyo agad yan. Pagkatapos nyo ikulong sa isang lalagyanan, sa Muntinlupa man yan, i-inform nyo ako at bibisitahin ko sila. Para once and for all, paamuyin na natin ang Victoria's Secret yung mga yan. Para matudas na mga hayop na to. Nakakapanggigil. Sobra. Hindi ko alam kung paano ko sabihin to. Napakasarap niyong murahin, mga hayop kayo. Pero useless. Magagalit-galitan tayo dito. Useless. Unang-una ang kakapal na mga mukha nitong mga ito. Hindi tinatabla ng kahihiyan itong mga na ito. Mga vampirang ito. Hindi na. Kaya, ayun. Mga kababayan, magtiis na lang po kayo. Bumili na lang po kayo ng lubid ng barko. Yun ang itali nyo dito sa tiyan nyo para hindi na sumakit pagka nakakaramdam kayo ng gutom. Ganun na lang. Bakit kaya itong bago matapos yung hearing sa Senado, lalo na ikaw, chairman ng Blue Ribbon Committee, Ping Lacson. So since na napakarami pong tao na galit na sa ganitong pagnanakaw nitong mga, iilan lang naman itong mga taong ito yan. Hindi ba pwedeng bigyan mo ako ng authority na pagpapatayin ko itong mga kawatang ito? Alam ko hindi nyo kaya. Bigyan nyo lang ako ng go signal. Yun lang. Kung hindi nyo kaya ito, matagal yung kaso-kaso na yan. Maniwala kayo sa akin. Ha? Pag tumagal yung kaso na yan, nalimutan na, ayun, wala na. Babay,
Magbabayad lang itong mga ito. Bilyon-bilyon ang pira itong mga hayop na ito eh. Ayaw ko mag-akusa sa mga judge pero nangyayari po yan eh. May nakapagsabi nga po, di ba? Open secret naman po yung Sandigan Bayan. Na yan ay talagang delikado yan. Saka ombudsman ay pupunta pa dyan si Boying Remulla sa ombudsman. Tapos na ang kwento. O, di ba yung kay Jingo Estrada? At saka itong kay Bong Revilla. Oh. Di ba binababalik lang kay Bong Revilla yung 125 million? Ganun lang. This time, pag wala kaming makitang ipakulong ninyo this time, ako na ang gagawa nito. Magtago na kayo kung saan nyo gusto magtago. O di kaya ikaw, Saldico, at ikaw, Eric Yap, at ikaw, Martin Romualdez, ngayon pa lang, praktisin na ninyo ang bumalik sa sinapupunan ng mga nanay nyo. Dahil pag hindi kayo nakulong dito, lintik lang ang walang ganti. Dudurugin ko ang mga bungo ninyo, mga hayop kayo. Kaya nga pinapangalanan ko na kayo. Para ngayon pa lang, or either bumili na kayo ng mantika para mantikaan nyo na yung mga sarili niyo, tapos sumuot na kayo at bumalik kayo sa sinapupunan ng mga nanay ninyo, mga buwisit kayo. Hayop kayo. Grabe. Nakakapangilabot. 49 na malitan, dinideliver dyan kay Saldico. Tapos yung mga 3 times a week, nagdi-deliver ng 18 na malita kay Martin Romualdez. Ano kayo? Ganun na lang? Papatayin ko kayo. Napakawalang hiya ninyo. Ang dami-dami nating mga kababayang gutom na gutom. Napakarami nating mga kababayan ang walang masaing. Kayo naman nagpapasasa sa kaba ng bayan para may pangbayad kayo dito sa mga babae ninyo, mga buwaka ng ina niyo. Nakita nyo na ba yung ipinakita ni Maharlika? Yung anak ni Rapi Tulfo na yung parang baboy, yung parang butanding na anak ni Rapi, yung rap-rap. Ow! 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 Yung rap-rap. Congressman din po yan. Sa Amerika, di ba? Sa isang bar, isang puntahan lang sa bar, $750. Hindi 700, 700,000. US dollar yun. Basta ang binayaran nila, yung 2 gabi na sunod-sunod, na pumunta sila ng ng beer house. Gumastos sila ng mahigit 2.5 million pesos. Tangina mo ito. Kita nyo naman. Pagkalaki-laking galon ng alak, ha? Galon ng alak. Panoorin nyo yung kay Maharlika. Yung galon ng alak, tinutungga nung si Rap-Rap. Na anak ni Rapi Tulfo na congressman na rin ngayon. At hindi natin alam kung yun doon sa computer ni Raisa Fernandez kung kasali yung anak ni Rapi Tulfo na yan, si Rap-Rap na yan.
Pero kawatan itong itong kasama nila itong si Eric Yap na ito. Diba? Parehong party list yan. CIS party list. Yan yung party list ng asawa ni Rapi Tulfo. Party list din yung anak din ni Rapi Tulfo. Party list din yung Eric Yap. At saka yung Sininya Taduran. Kaya mali yung sinasabi ko na lahat yan mga yan. Mga kawatan yan. Kaya sinasabi ko nga puro ito, di ba? Hanggat hindi pinapatay itong mga kawatang ito, hindi na kailanman mababago ang sistema ng ating bansa. Hanggat hindi pinapatay, nililiigan, pinupugutan itong mga taong ito, kailanman mananatiling mas mahirap pa sa daga ang mga kababayan natin. Pero sana ay sa mga darating na araw, linggo at buwan, mayroon nang magpahiwatig sa akin na humingi lang ng suporta at susugurin na nila at pagpapatayin na itong mga kawatang ito. Willing akong tumulong. Willing akong magpinance ng mga baril. Mapatay lang itong mga hayop na mga kawatang ito. Sa kaso, wala na pong maasahan dyan. Maniwala kayo sa akin. Romualdez makukulong? I don't think so. Di ba nga convicted na nga po yan doon sa heavy luggage na bribery ng Okada. At yan ay kinonvict na nga po yan ng Delaware Court sa Amerika. Na guilty yang si Martin Romualdez. Pero tingnan niyo, hindi nakukulong. Ano pa kayo dito sa atin? Masisisi niyo ang taong bayan kung mag-iisip na pagpapatayin na lang kayo mga hayop, kayo mga politician kayo. Palagay ko naman hindi. Unang-una, sinabi na nga nitong si Erwin Tulfo na sometimes you have to bend the law. Oh. It's about time, sabi niya, na baliin na natin o baloktutin na natin ang batas alang-alang sa ating mga taong bayan. O yun. So, ibig sabihin, pagka sinugod na natin yung mga yan, na mga magnanakaw na yan at pugutan na natin ang pugutan ito, wala na tayong pananagutan kasi mismong legislator na nagsabi na paminsan-minsan ay baloktutin na natin ang batas. Wala ng batas para lang maipagtanggol itong ating mga kababayan. O, yan ang gawin natin. Kaya nananawagan ako. At kahit na matandang-matanda na ako, ay ang may tutulong ko lang talaga yung mag-finance. Yan lang. Tingnan mo yung mga helicopter ng mga animal yan, mga aeroplano, pagka mamahal. Mga sasakyan. Una, sabi ko po rito, base dito sa aking obserbasyon at base dito sa aking mga naririnig sa bawat sinasabi nitong ating mga resource person, lalo na itong mga contractor, hindi ko po kinakampihan si Diskaya. Una, hindi ko kaano-ano yan. Hindi ko kilala yan. Ngayon ko lang nakita yan. Katunayan, buisit na buisit din ako rito sa kayabangan nitong hayop na to. At dapat lang nalimasin din lahat, bawiin lahat yung mga napundar nilang yan dahil
naniniwala pa rin ako na yan ay pira ng taong bayan. Pero, para po sa akin, talagang bago maparusahan itong mga ito, itong mga kontraktor na ito, dapat ang unang-unang maparusahan dyan yung mga congressman. Sa pangunguna ni Martin Romualdez, Saldico, at yung mga pinangalanan ni Diskaya, dapat yan ang kinakapon. Ang ibig ko pong sabihin ng kapunin, putulan na po ng liig yung mga yan para hindi na makapaminsala. Ganun po kasimple. Uulitin ko lang po, hanggat hindi napapatay o pinapatay itong mga politikong ito, huwag nyo nang asahan na aangat pa ang buhay at kabuhayan nitong ating mga kababayan. Wala pong ibang solusyon. Yun na po. Wala na ang iba. Tingnan mo itong bobo na senador na naturingang abogado, itong si Kiko. Imaginin mo, magtatanong pa kay Bernardo kung ano raw ba ang gagawin na para maiwasan niya mga ganyang korupsyon. Ay kung hindi ka ba naman bobo, isa't kalahating bobo, tatanungin mo yung mga nagnakaw, yung mga magnanakaw na secretary or undersecretary ng DPWH. Sila ang tatanungin mo, ay samantalang sila nga ang kasangkot sa pagnanakaw. Anong maasahan mong sagot sa kanila? Tarantadong senador ito. Kung hindi mo alam ang solusyon, lumayas ka na dyan. Kayong lahat, nakikita ko, hindi nyo alam ang solusyon. Pero alam ko, alam ninyo eh. Kaya lang ayaw nyong ipatupad. Kung tutuusin, napakaalwan. Tingnan nyo, bakit may mga ganyang pira yung mga yan? Kayong mga congressman at saka mga senador. Bakit kailangan nyo mag-insert? Bakit kayo makikialam sa mga project na yan? Samantalang tagagawa lang kayo ng batas na mga putang ina ninyo. Bakit nandiyan kayo sa pangangawat? Ngayon, kung hindi mo alam ang solusyon, Kiko, Pangilinan, ito ang solusyon. Kung talagang gusto nyong mabago ang paraan. Kayong lahat diyan gumawa kayo ng resolution. Nabigyan nyo ako ng authority para tudasin lahat ng mga kawatang yan. Yan ang solusyon. Tanga. Kasama ka na dyan sa tingnan natin. Pero ang sa akin dito, dapat simutin itong mga ito. Kung batas naman at batas ang pag-uusapan natin, regular na batas. Since na mga legislator kayo, na mga buwaka ng ina niyo, batas lang gagawin niyo. Bakit? May mga budget kayo. Diyan nagsisimula ang korupsyon. Kung hindi mo alam ang solusyon. Maging ikaw, dapat nga sa inyo, kagaya lang kayo nitong mga worker, mga empleyado. Magkano ang minimum wage dyan sa Manila? Sabihin na natin 700 a day. O di 700 a day lang din ang sweldo ninyo, mga hayop kayo. Hindi eh. Wala naman kayong ginawa dyan kundi bang babae. Dito sa mga babae, manlalalaki lang kayo. Kagaya ni Dilima. At sa kayong gobernur ng Cebu na mukhang wakwak. Ha? Imaginin mo, susahod kayo ng 300,000 naman.
na wala kayong gagawin kundi mga babae, manlalaki. Mayroon kayong allowance na 2 million a month. Ha? Mayroon pa kayong 100 million a year. Ito, mayroon pa kayong bilyon-bilyon piso dito sa mga insertion ninyo. Tingnan niyo. Paano? Nandyan na lahat sa inyong bisyo. Magsabi nga kayo dyan sa akin kung sino yung mga congressman na walang kwan, walang babae. Papuputol ako ng liig kung mayroong si congressman dyan na walang babae. Sa Senado, iisa lang dyan ang sigurado akong walang babae. Isa lang. Out of 24 kayong mga senador. Out of 24. Isa lang. Yung lalaki dyan na senador na walang babae, yan ay si Senador Marcolita. Ngayon, ilang babae na senador dyan? Maniwala kayo sa akin, mayroon nga dyan eh. Pakangkang kahit sa garahe. Kahit sa parking, pakangkang. Kaya tingnan mo, ang putla-putla na. Pati nga daw bilat niyan, ang putla na. Puro pakangkang, puro patusok. Puta, lalo na itong si Sabah. Wala kakontentuhan yan, para daw kanyan. Para daw kambing na kanyan. Mas malibog pa nga sa kambing ang hayop na yan. Yan lang. Lahat yan sila. Kung babae yan, may mga lalaki yan. Sa lalaki, sinabi ko na, si Marcolita lang ang walang kabit or babae. Tingnan mo yung Bryce Hernandez. 5 ang babae. Maliban pa yung ex-wife niya. Buisit kayo. Kaya nga, wala na kayong ginawa kundi ang magnakaw para masuportahan yung mga bisyo ninyong kalibugan na yan. Kaya doon na pumapasok sa suggestion ko na kapag kakandidato kayo, dapat ang isang numero 1 requirement dyan, putulin yung mga utin ninyo. Ganon din sa mga babae na papasok sa politika, lalo na tahiin ng pantahi ng sako yung mga bilat ninyo para hindi na kayo maglilibog. Di ba yung sakwan? Yung naging congresswoman dyan na taga Davao, lahat ng mga congressman dyan nakatira sa kanya, tumira sa kanya. Pagkatapos ko nahiwalayan yan, ayun, nagwala. Nagpatira na nagpatira. Isa rin yan sa binigyan ni Tambaloslos ng pagkadami-daming pira. Pero okay lang yun. Unang-una, sa akin ang agaling eh. Pero, yan sinasabi ko, malibog pa sa kambing yan. Kaya mga immoral eh. Sinasabi ko mga immoral itong mga ito. Lahat yan na mga congressman, congresswoman, mga immoral yan. Diyan na lang natin. Lagay natin si Dilima. Di ba? Nasa matinoobang pag-iisip na may asawa, may pamilya yung lalaki, yung si Dayang. Inakit-akit niya dahil lang sa kanyang kalibugan. See? Ganon din si Lardisabal na dating MMDA. Hindi lang yan. Maging si Junel. Di ba? Junel! Yun po yan eh.
So ngayon, wala na po. Sa totoo lang, kahit murahin mo ng murahin itong mga congressman na ito at mga senador na ito, wala na po. Kaya, sinasabi ko I am appealing Chairman of Blue Ribbon Committee nabigyan ako ng authorization na patayin lahat itong mga kawatang ito. Yun lang. Sa lahat po ng aking mga subscriber, ayan po, ngayon po ay kasalukuyang sumasagasa na yung bagyong Upong. Ingat po kayo. Kung kayo man po ay dyan sa lugar ninyo ay dadaanan itong Upong na ito. Ingat po kayo kung medyo delikado po at tabi po kayo ng dagat, ilog o ano pa man. Magpadala na po kayo sa mga siguradong lugar na ligtas kayo. Ayaw ko po mabalitaan na may mangyayari masama sa inyo. Konting tiis lang po tayo. Dahil habang ginagawa itong hearing nito, nagpo-formulate ako ng Victoria's Secret na para maamoy itong mga putang mga kanito. Para mamatay na lahat ng mga hayop ito. At kasalukuyan na po, napakarami na namin na mga materyales, ingredients na gagamitin dyan. At kasalukuyan po pong nagpapakuha ako. At yun po ang ipaprocess namin para malason ko na itong mga hayop na ito. Ngayon nga lang, gusto kong sabuyan sana dyan sa buong Metro Manila eh. Yang buong Senado at saka dyan sa Kongreso, sasabuyan ko na sana eh. Ang problema ko lang po, hindi ko kaya. Dahil marami pong madadamay, lalo na itong mga bata. Dahil oras po kasi na maamoy nila ito, sigurado, mamamatay. So, yun po ang hindi ko kaya. Okay lang sana itong mga kawatang ito, yun ang napakasarap tingnan, yung nangingisay-ngisay itong mga hayop ng mga kawatang ito. Anyway, yun ang pag-aaralan namin kung paano ang proseso ng pagsaboy nitong Victoria's Secret sa mga hayop nito. Anyway, yun lang po at masyado na pong ang dami kong dinadaldal dito kasi pasensya na po kayo. Dahil hindi ko lang po talaga matiis na hindi magkukomento din sa mga naoobserbahan ko. At talaga naman po nakakapag-init ng ulo. So maraming salamat po sa mga subscriber ko at siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.